Ano nga ba ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng digmaan? At ano ang mga kakayahan nito na maipagtanggol ng bansa natin laban sa mga kaaway? Dumarami na ang nais sumakop sa ating bansa, katulad ng bansang China na ubod ng kupal at nagnanais makuha ang mga bagay na dapat ay sa atin. Kaya naman ang tanong ay makakaya ba ng ating mga sandata na makipagsabayan sa mga matitinding digmaan? Lalo na ngayon na tila ba nalalapit na ang World War III o ang ikatlong digmaang pandaigdig. Yan ang ating pag-uusapan. Pero bago natin simulan, ay maaari bang pakipindot ng subscribe button at i-ring ang notification bell upang sa ganon ay patuloy mo na masubaybayan ang mga susunod na ilalabas ko pang mga video, mga teorya, historya, katotohanan at kaalaman. At kung may nais kang malaman, ay maaari mong i-comment ang topic na gusto mo upang sa ganon ay magawa ko ng video para sa iyo. Maraming salamat po. Ano nga ba ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas kung sakaling magkaroon ng digmaan? At ano ang mga kakayahan nito na maipagtanggol tayo laban sa mga kaaway? Ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ay ang FA-50 Fighting Eagle. Ang FA-50 Fighting Eagle ay isang uri ng jet fighter na ginagamit ng Philippine Air Force. Ito ay isang uri ng multi-role fighter jet na ginagamit para sa mga misyon sa pagtatanggol ng bansa, tulad ng air-to-air combat. Ang FA-50 ay may kakayahan na makipaglaban sa mga eroplano ng kalaban sa himpapawid. Oo, obvious naman, kung sakaling magkaroon ng digmaan ay hindi mawawala ang mga fighter jet ng kalaban. Kaya naman, binuo nila ang FA-50 upang meron tayong panglaban sa himpapawid. At hindi lang yan, dahil pwede rin ito sa air-to-ground attack. Ang FA-50 ay may kakayahan na magsagawa ng mga pag-atake sa mga target sa lupa, tulad ng mga kampo ng kalaban o mga instalasyon ng militar. Oo, kaya nitong wasakin ng mga kampo ng kalaban nang walang kahirap-hirap, dahil nagdadala ito ng bomba na MK-22 na may timbang na 500 pounds o 227 kilograms. Kaya nitong pasabugin ang anumang gusali at lalo na ang mga base militar ng kalaban nang walang kahirap-hirap. Ang FA-50 ay may kakayahan din na magsagawa ng mga misyon sa pagkuha ng impormasyon at mga larawan sa mga target sa lupa. Sa madaling salita, nagsisilbi din itong espiya para sa atin, upang sa ganon ay makita natin ang mga kilos ng kalaban. Kung sakali mang merong itong binabalak. Ngunit kung iisipin, kung mamataan man ng kalaban ng fighter jet at mahuli itong nag-iispiya, ay may kakayahan ba itong makatakas at makaligtas kasama ng piloto nito? Ang sagot sa katanungan niyang ay oo, dahil ang FA-50 ay may kakayahan na makarating sa isang bilis na hanggang 1,500 kilometers per hour. Oo, sobrang bilis, tulad ng pag-iwan sa'yo ng ex-boyfriend mo. Talagang hindi mo na ito mamamalayan na maglaho sa sobrang tuloy nito. Ngunit paano kung sakaling habulin ito ng kalaban, katulad ng paghabol-habol mo sa tanga-tanga mong ex? Ano kaya ang kakayahan nito na maipagtanggol ang kanyang sarili
laban sa mga kaaway. Ang fighter jet na ito ay hindi lang mabilis, kundi sadyang mapanganib din para sa mga kupal na kalaban. Dahil nagdadala ito ng mga armas katulad ng missile at bomba at sandamakmak na kanyon. Kaya naman, kung sakaling tangkain ng kalaban na sumunod at humabol dito, ay talagang meron siyang kalalagyan. Kaya naman ang FA-50 Fighting Eagle ay isang mahalagang bahagi ng Philippine Air Force at ginagamit talaga para sa mga misyon sa pagtatanggol sa bansa. At syempre, ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas ay tayong mga Pinoy. Dahil kung iisipin ay ilang beses na tayo sinakop ng mga dayuhan. Ngunit sadyang matatapang tayo at may paninindigan para sa bansa. Kaya naman, tayo ngayon ay malaya dahil sa ating mga tunay na bayani na nagbuwis ng buhay para sa ating bansang sinilangan. Kung kaya't, huwag nating sayangin ang kanilang pinaghirapan. Bagkus ay dapat din tayong manindigan at handang magbuwis ng buhay para sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Hanggang dito na lamang kapatid. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Naway nag-enjoy ka sa ating usapin. Maraming salamat po.